And open your Bible sa John chapter 15 verse 1, and I invite everyone to stand up and let's read it. Lahat tayo ay magbasa ng salita ng Diyos sabay-sabay, just one verse. John chapter 15 verse 1. Nariyan na po kayo, so together now, let's read. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. You may now be seated. Thank you sa pagbasa po. So, this is the last 7 I am o ako na pahayag ni Jesus sa Gospel of John. He was in the upper room kasama ang kanyang mga disciples. If you remember, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. And this is during hapunan. Naghapunan siya kasama ang kanyang mga alagad. And this is their last supper. This is his last supper kasama ang kanyang mga disciples. And then, pinaalam ni Jesus na mayroong magbibetray sa kanya. And sinabi rin ni Jesus na i-deny siya ni Peter ng 3 beses. Now, last Sunday, we studied about sa pahayag ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. And this morning, ang statement ni Jesus is ang panghuling 7 I am o ako ang tunay na puno ng ubas, and we will study it this morning and we will know kung anong kahalagahan ng puno ng ubas sa buhay ng Kristiyano, or in other words, ano ang kahalagahan ni Kristo sa buhay ng Kristiyano. Okay? So, kung titingnan natin, nagbigay si Jesus ng presentation ng mga characters dito. Sa verse 1, nabasa pa lang natin, sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So, una na character, presentation ng character dito ay ang God the Father. Ano siya dito? Paano siya present ni Jesus? Siya ay present ni Jesus na isang tagapag-alaga ng ubasan, gardener. So, nag-start si Jesus dito sa chapter 15 ng dalawang pamilyar na pictures, pamilya sa lahat ito ng mga Hudyo, ang puno ng ubas at ang isang gardener o tagapag-alaga ng ubasan. This is an agricultural term. And ang Diyos ay kilala na gardener. Remember sa Garden of Eden, lumikha si Jesus ng si God ng Garden of Eden. Ang bayan ng Israel ay kilala sa Old Testament na ubas. Ang representer ng vineyard ay ang Israel. Ang tagapag-alaga bilang caretaker, bilang gardener, tinake care sila ng Diyos na special sa pamagitan ng pagbibigay ng pangangailangan sa kanila at pagbibigay ng protection. But hindi sila naging faithful. Ang Israel ay hindi naging tapat sa kanilang tagapag-alaga. So nagsinabi ni Jesus ang mga salita dito sa verse 1, naunawaan ito ng mga alagad na ang Diyos ay mabuting tagapag-alaga. At alam nila na ang Israel ay ang inilalarawan ng puno ng ubas na hindi namumunga. Ngunit, ang bagong nalaman nila sa pagkakataong ito, nakausap nila si Jesus habang sila nakikinig, ay ang pahayag ni Jesus na sinabi niya na ako ang tunay na puno ng ubas. So, ang Diyos Ama, He's the gardener, tagapag-alaga ng ubasan. Inibig ng Diyos Ama ang sanlibutan. We know that, tama? Inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya inibig niya ito ng labis, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang tunay na puno ng ubas. Now, ang pangalawang presentation dito na ibinigay ni Jesus ay ang tunay na puno ng ubas. Sino ang tunay na puno ng ubas? Obviously, si Jesus sabi niya, ako, di ba? Ako ang tunay na puno ng ubas. So, ang puno ng ubas ay dependent sa tagapag-alaga. Tama? Tagapag-alaga, gardener, hindi siya gagawa. In other words, mayroong unity between the God the Son at God the Father. Hindi siya gagawa ang anumang bagay na walang direksyon or pagsang-ayon ng tagapag-alaga, which is God the Father. Now, ang tunay na puno ng ubas nito ay itinanim
at lumaki at nagkaroon ng mga sanga. Ang pangatlong presentation ng character dito ay ang mga sanga na tumutukoy sa mga disciples, sa mga followers niya, sa mga tagasunod ni Jesus Christ. So ang tunay na puno ng ubas ay may mga branches, and this is allegory. Ito ay tumutukoy sa kanyang mga followers, sa kanyang mga disciples. Ang sanga, of course, we know this, konektado siya sa puno ng ubas. And mababasa dito natin yung praise, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples at maging sa atin, abide in me, manatili kayo sa akin. Now, alam natin ang sanga ay kumukuha ng nutrients, ang sanga ay kumukuha ng sustansya mula sa puno ng ubas. Ang bunga sa sanga ay hindi dahil sa sanga, kundi sa sustansya at connection nito sa puno ng ubas. Ang mga followers, ang mga disciples bilang mga sanga ay nakatanggap ng nutrients, sustansya mula kay Jesus sa nakalipas na 3 o higit pang taon na pagmiministeryo ni Jesus. Now, sa pamagitan ng pananatili sa kanya, kasama nila palagi si Jesus, di ba? Kasama ng mga disciples si Jesus palagi. Ang pananatili nila sa kanya, na kung saan narinig nila ang salita ng Diyos, nakita nila ang mga himala na ginawa ni Jesus, hinugasan ni Jesus ang kanilang mga pinaglingkuran sila ni Jesus, ang kanilang buhay ay na-transform, na bago. Dahil sa kanilang pananatili kay Kristo bilang mga sanga. However, upang makapamunga, ay kailangan mayroong pruning. Alam niyo yung familiar kayo sa pruning, di ba? Sa pagpuputol. Ginagawa ito natin, lalong-lalo na sa may halaman, mahilig sa halaman. So, second point, ang pangalawang punto kanina, ang presentation ngayon ay ang pruning at ang paglilinis. Verses 2 and 3, inialis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Now, let's talk about sa pruning, pagpuputol. Ang una is, ang process ng pruning ay may layunin. Hindi ka nagpo-pruning nang walang purpose. Tama? So, ang proseso ng pruning, pagpuputol, ay may purpose. Alam natin sa halaman o sa puno na ang pagpuputol ay nakakatulong sa magandang paglaki. Inaalis nito ang mga patay o may sakit na tangkay at sanga. At nakakatulong ito para mamulaklak ang halaman or ang puno at ito ay mamunga. So sabi ni Jesus sa verse 2 na inaalis ang bawat sangang hindi nagbubunga. It doesn't mean na hindi na sila mga sanga, pinuputol ng hardinero ang bahagi lamang ng sanga na walang halaga. Ginagawa ang pagpupruning upang ang sanga ay mamunga ng saganang bunga. Now, the second thing about pruning is ang process ng pruning ay maaring maging masakit. Sa halaman, gagamit tayo ng matalim na bagay para maputol ang tangkay, ang sanga. However, sa pamagitan ng process ng pruning ng sanga, ito'y lalong tumitibay at mas nagiging healthy ang tanim or ang halaman. So, si God bilang gardener, bilang hardinero, he wants na ang bawat sanga ay hindi lamang manatiling konektado sa puno ng ubas, kundi gusto niyang lumago din na may bunga. Na kung saan pinapaganda niya ang kakayahan at ang purpose ng sanga dahil ang sanga ay may layunin. So, ang dapat na mangyari ay dapat na magbunga ng ubas ang puno ng ubas. Hindi lang magkaroon ng malalagong dahon. Kapag gumagawa ng pruning ang Diyos sa buhay natin, remember, alam niya kung anong ginagawa niya. May purpose siya. Ginagawa niya ito sa buhay natin upang tayo ay mas maging katulad ni Kristo. Christ-likeness ang tawag. So, inaalis niya lamang ang mga kinakailangan alisin sa buhay natin para hindi tayo mapinsala o mapahamak. At minsan, masakit ang pruning sa buhay natin. Ngunit, hindi ito dinisenyo upang i-destroy ka. Maring ang pruning sa buhay natin ay yung hindi mga pangyayari sa buhay natin. May mga trials, may mga hindi nangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin, or
failure o pagkabigo or broken relationship, maaaring sakit or maaaring mga trials para upang ang purpose nito ay mas lalo tayong mamunga ng sagana. Higit pa. And minsan, minsan hindi natin nauunawaan. Nagtatanong kita, bakit? Bakit? Hindi natin naunawaan ng lubusan. Bakit? But, dinuturo sa atin din ngayon ng Diyos na pagkatiwalaan mo ang Diyos sa kanyang proseso. Pagkatiwalaan mo ang Diyos sa kanyang proseso. Now, mula sa pruning, pagpuputol, ngayong binanggit ni Jesus ang about sa paglilinis. Verse 3, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Remember, sino ang kinakausap niya dito? Ang kanyang mga disciples. Past tense, di ba? Nalinis na kayo. So, but ang kanyang mga disciples ay hindi perfect. But sila ay nalinis na batay sa relasyon, kaugnayan nila sa salita na sinabi ni Jesus. Now, tanong, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo? Tingnan muna natin ang John chapter 14 verse 10 to answer this question. This question na ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So, let me read John 14:10. Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. So, God is working sa pamagitan ng salita ni Jesus. Nang sabihin ni Jesus na kayo'y nalinis na, sinasabi niya sa mga disciples na kung ang isang tao ay nanalig, naniwala sa mga salita ni Jesus, ang Diyos ay gumagawa ng paglilinis sa kanilang buhay. Kung tinanggap ng may pananampalataya ng isang tao ang salita ni Jesus, then ito ay may kapangyarihan na baguhin at dalisayan ang ating panloob na pagkatao. Okay? So, now, the second thing is, yung tanong natin paano makakamit ang paglilinis sa ating buhay. Ang spiritual cleansing ay hindi makakamit sa pamagitan ng mabuting gawa ng tao o sa pamagitan ng religious activity. Kundi ito is kaloob na natanggap sa pamagitan ng pagtanggap at pananampalataya sa mga salita ni Kristo. Ang salita ay naglilinis. How? Paano tayo nililinis ng salita ng Diyos? By revealing the truth. Nagkukumbik siya, ang salita ay nagkukumbik sa iyo, sa iyong kasalanan. Kinukumbinsi ka na pagsisihan at talikdan ang iyong kasalanan. And ang kanyang salita ay gumagabay tungo sa matuwid na pamumuhay. So, kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nag-aaral ka, nagninilay-nilay ng salita ng Diyos, di ba ang salita ng Diyos, hinihikayat tayo na i-align ang ating buhay sa mga salita ni Kristo? Salita ng Diyos, na nagre-resulta sa atin ng spiritual na paglago at paglilinis sa ating buhay. So, hopefully, naintindihan po natin. Now, pangalawa is pruning and paglilinis. Pangatlo is pamumunga. Verse 4 and 6. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis apoy, at nasusunog. Sinabi ni Jesus sa mga disciples at maging sa ating ngayong umaga, na dapat na manatili ka kay Jesus. Manatili tayo kay Jesus. Si Jesus, ang puno ng ubas. Ang mga mananampalataya, tayo, ang mga sanga. At katulad ng mga sanga na nananatili, konektado sa puno, upang makapamunga, tayo rin ay kailangan, sabi ni Jesus, manatili sa Kanya. Manatili ka kay Jesus. Upang makapamunga at hindi lang namumunga, sabi pa ni Jesus, namumunga ng sagana. Maliwanag dito na sinabi ni Jesus, kung hiwalay ka kay Jesus,
hindi mo kayang mamunga. Kung hiwalay tayo kay Jesus, hindi natin kayang mamunga. Ngunit, kung nananatili tayo kay Jesus, what will happen? Mamumunga ng saganang bunga. Notice, with me dito sa binasa natin, hindi ito tungkol sa sanga. Tama? Hindi ito tungkol sa sanga, kundi tungkol ito sa koneksyon. Konektado sa puno ng ubas. Hanggat ang sanga ay konektado sa puno ng ubas, then ito ay magkakaroon ng bunga. Now, ang sinasabi sa atin ngayong umaga, maliwanag na intindihan natin, ang pananatili kay Kristo ay pagpapanatili sa isang malapit at nagpapatuloy na relasyon sa Kanya. Tulad ng isang sanga na nananatiling nakadikit sa puno ng ubas upang mamunga. So, sa relasyon na ito, na nananatili, it includes, kung nananatili ka sa relasyon na ito kay Jesus, it includes pananalangin, pagbabasa ng salita niya, pagninilay-nilay ng kanyang salita, pagsunod sa kanyang mga salita, at pag-rely sa kanya para sa iyong kalakasan at gabay araw-araw sa buhay mo. Now, we ask, paano ko malalaman na ako ay namumunga? Paano natin malalaman na tayo ay namumunga? Nagbubunga tayo tayo kapag nagsisimula na tayong inaakay ang iba, hinihikayat ang iba papunta kay Kristo. Sa English translation, sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Naghihikayat ng iba papunta kay Kristo ay matalino. Okay? Now, paano natin malalaman na tayo namumunga? Pangalawa, kapag tayo lumalago sa kabanalan at pagsunod, then that is one of the mark na tayo ay namumunga sa ating relasyon sa Panginoon. Romans chapter 6 verse 22 English translation, but now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. So, that is one of the mark ng fruit. Yan ay fruit na mayroon ng kabanalan at sumusunod tayo sa Diyos. Now, another thing is, mapapansin natin even sa scripture na ang pagbibigay, itinurong ito ni Paul na isang bunga. Philippians chapter 4 verse 17, not that I seek the gift, it's not about sa gift, but I seek the fruit that abounds to your account. So, ang story nito is about nang nagbigay ang mga churches sa Asia para tulong pinansyal sa mga kapatiran sa Jerusalem na naghihirap. So, sabi ni Paul, ito ay mabuti dahil ito ay isang bunga na kayo lumago na sa inyong pagiging Kristiyano. Now, ang pinaka-common kung ikaw ay Kristiyano ng matagal, alam mo na ang bunga ng Espiritu ay ito. Ito yung bunga. Paano mo malalaman na may bunga na sa iyong buhay? Galatians chapter 5 verse 22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So, yan ang bunga na makikita kung ikaw ay nananatili kay Kristo. Okay? So, but not only that, may seryosong babala din si Jesus para sa mga tao na hindi pinipiling manatili, konektado sa Kanya. Hindi lamang na sila ay mabibigong magbunga, kundi sila rin ay aalisin, malalanta at sa huli ay susunugin. Verse 6. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, iniahagis sa apoy at nasusunog. Well, there are two common interpretations sa verse na ito. For some, para sa kanila, ang mga sanga na hindi nananatili at itinatapon ito yung mga taong mababaw at they profess na may connection sila kay Kristo. They profess na nananatili sila kay Kristo. Pero kailanman ay hindi na born again sila. Kailanman ay hindi nabago ang kanilang puso. Kailanman ay hindi nagkaroon ng transformation sa kanilang buhay.
dahil hindi seryosong tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. So, sila ang mga hindi tunay na bahagi ng puno ng ubas sa simula pa lamang, like Judas, na parang siya ay tagusunod ni Kristo, but we know na hindi siya tunay na alagad. So, this is a warning again sa mga hindi tunay na mananampalataya, o kung hindi tunay yung pananampalataya, na kung saan mahalaga talaga na mayroon kang tunay na pananampalataya, na kung saan inilalarawan na sa pamagitan ng pangmatagalan na relasyon sa Panginoon at mabungang relasyon kay Kristo. Ngunit for some, ang interpretation naman dito, they see this verse, para sa kanila, this is a warning sa mga mananampalataya na nag-backslide na at hindi namumunga. Bagamat hindi nagpapahiwatig ng pagkawala ng kaligtasan, hindi marahil they will lose their reward, ang kanilang gantimpala, and merong matinding pagpapalo sa kanilang buhay. Kung mga anak ng Diyos sila ay papaluin. So this is another interpretation for this. But alinman sa dalawang ito ang piliin, ang pinakamahalaga sa talatang ito is nagpapatuloy ka na nananatili kay Kristo. Yan ang pinakamahalagang mensahe dito. Nagpapatuloy ka na nananatili kay Kristo. At mayroong fruit. May mabungang relasyon. Mayroon kang mabungang relasyon kay Hesukristo. As evidence, katunayan na tunay ka na followers ni Jesus Christ. If you're saying na sumusunod ka kay Kristo, the question, ito ang tanong, meron bang bunga sa iyong buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Again, kung sinasabi mo, ikaw ay mananampalataya kay Kristo, kung ikaw ay sinasabi mong followers ka ni Jesus, sumusunod ka sa Kanya, ang tanong is, mayroon bang bunga na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Namumunga ka ba para kay Kristo bilang katunayan na ikaw ay nananatili sa Kanya? Kung walang fruit, then perhaps hindi ka nananatili sa Kanya. Kasi it is impossible para sa isang tagasunod ni Kristo o nananatili kay Kristo na walang bunga. Ang nananatili kay Kristo ay may natural na bunga palagi. May lalabas na bunga. So again, kung walang bunga, marahil ay hindi ka nananatili sa Kanya. And you need to stop living your life na hiwalay sa Kanya. Itigil mo na ang pamumuhay ng hiwalay kay Kristo. Now, question ng malaga na tanong, paano manatili kay Kristo? The first answer is, you should have personal and patuloy na relasyon sa Kanya. Pagkakaroon ng personal at patuloy na relasyon sa Kanya. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kung may relasyon ka na kay Jesus, then ang sinasabi ni Jesus ngayon, sa binasa natin, manatili ka sa relasyon mo sa Kanya. But, kung wala kang relasyon, wala kang pang personal na relasyon kay Jesus, then, ang nais niyang sabihin sa iyo ngayong umaga, magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Tanggapin mo siya sa iyong buhay, magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. And perhaps, nagtatanong ka ngayon sa iyong isipan, paano naman ako magkakaroon paano ko tatanggapin si Jesus sa buhay ko? Good question, mabuti na itanong mo sa iyong isipan. Una, kilalanin mo na lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kilalanin mo na kailangan, in other words, sa simple na punto, kilalanin mo na kailangan mo siya para sa iyong kapatawaran ng iyong kasalanan. Kailangan mo siya bilang iyong Savior sa iyong buhay. Pangalawa is, manampalataya ka kay Hesukristo as a Son of God, bilang anak ng Diyos na namatay para sa iyong kasalanan at nabuhay na maguli. Sumampalataya ka sa sakripisyo at kaligtasang inaalok niya. And talikuran mo ang iyong kasalanan at magsimula ka ng isang bagong buhay kasama sa Jesus. It means you will make a sincere decision sa buhay mo.
to change direction. Mag-iiba ka ng direksyon sa buhay mo. Tatalikuran mo ang kasalanan at mamubuhay ka ng ayon sa nais ng Diyos. Now, back to the question, paano mananatili kay Kristo para sa mga may personal na relasyon na kay Kristo? So, kanina, nakita na at sinabi ko na ang pagkakaroon ng personal at patuloy na relasyon sa Kanya. Now, secondly, sundin mo ang Kanyang mga utos. 1 John chapter 3, verse 24. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. How will you know kung ikaw ay nag-a-abide kay Kristo? Kung nag-o-obey ka sa Kanya, simple as that. Kung nag-o-obey ka sa Kanya, how will you know na hindi ka nananatili kay Kristo? If you are being disobedient na sa Kanya. You are not abiding because you are not obeying sa Kanyang mga kautusan. Simple. Now, another na pananatili kay Kristo is to remain in His Word. That means, read your Bible. Meditate on the Word of God. John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyong aking mga salita, sabi niya, at nananatili sa inyong aking mga salita. Now, another thing na pananatili kay Kristo is through prayer. Pananalangin. Do you talk to God every day? So, mahalaga na hindi lang na i-allow natin na siya mag-speak sa atin through reading His Word, but kabilang din sa relasyon na nag-a-abide sa relasyon is we talk to Him through prayer. Isn't it na hindi, di ba, hindi health ang relasyon na walang communication? Subukan niyo sa relasyon na walang communication. Healthy? Nananatili ba ang relasyon na maganda? No. So, there should be a communication. Verse 7, sabi dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili ang aking mga salita, hingin ninyo. Prayer. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad sa inyo. Matutupad niyo para sa inyo. Now, how will you know na nananatili ka kay Kristo? Kung ikaw ay nagdedepende palagi sa banal na Espiritu. You allow the Holy Spirit na i-guide ka, bigyan ka ng power, kapangyarihan sa iyong buhay Kristiyano para mapaluguran mo ang Diyos sa buhay mo. Because you cannot do it alone. Kung wala ang tulong ng banal na Espiritu, hindi mo mapiplease ang Diyos. Kaya kailangan mo mag-depend, mag-rely sa Holy Spirit. Hingin sa Holy Spirit ang tulong para mo magawa mong mapaluburan ang Diyos sa buhay mo. And if you are puspos ng banal na Espiritu, alam natin kung ano ang bunga, di ba? Nabasa pa lang natin kanina, mayroong pag-ibig sa iyong buhay. That's why, sinabi ko nga kanina, na hindi mo magagawa talaga kung wala ang Holy Spirit. You should rely, depend palagi sa Kanya. Mayroong fruit na love, kagalakan, kapayapaan, and etc. if you are filled with the Holy Spirit. So now, let's move to His promise. Basahin ko verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. O manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Now, ang pinakaunang salita sa verse 7, if you notice, is ang salitang kung. Sa English, if. That means mayroong kondisyon. Kung mabasa ninyo ang salitang kung or if, may kondisyon na kasama. Sabi dito, ulitin natin, kung. Anong kondisyon? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. So, as a disciples, dapat na, again, manatili tayo sa kanyang mga salita. Dapat na makinig sa kanyang mga salita. Kung nananatili tayo kay Jesus, nananatili sa atin ang kanyang mga salita.
Hindi ito yung pagkatapos na narinig mong salita, paglabas ng simbahan, pagkatapos magbasa ng Bible, nakalimutan mo na ang salita ni Jesus. Hindi, dahil kung nananatili ang salita, isinapuso mo ang salita ng Diyos. Tinatandaan mo ang salita ng Diyos. Pinangahawakan mo ang salita ng Diyos. So, nananatili sa iyo ang salita ng Diyos. Naintindihan po natin? So, this is His promise. Kung nananatili tayo kay Jesus at nananatili sa atin ang salita ni Jesus, answered prayer. Kasagutan sa panalangin natin. Verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So, we have the revelation of God. Amen? This is the revelation of God. Ang Biblia. The Greek word ng salita sa verse 3 ay logos. And the same word na ginamit sa John chapter 1, verse 1, na ang salita ay nagkatawang tao, which is tumutukoy kay Hesus Kristo. Now, ang salitang Greek naman para sa salita sa verse 7 ay hindi logos. Ang Greek na salita ay rema. It means that which has been uttered by a living being. Or words spoken. Yung ibig sabihin, sa Tagalog, yung yaong binigkas ng isang buhay na nilalang. Or mga salitang sinalita. Ang salitang sinabi na at itinuro ni Jesus, dapat manatili sa atin. Ang mga salita niya ay nagbibigay ng nutrients, gaya ng puno ng ubas na nagbibigay ng sustansya sa sanga. Ang salita ay nagbibigay, ang mga salita ni Jesus ay nagbibigay ng sanga, ay nagbibigay sa atin ng sustansyang spiritual tulad ng mga sanga mula sa isang puno ng ubas as a source ng kanyang nutrients. And kusang nanaisin natin na mamuhay ng ayon sa nais ni Jesus. Natural na voluntary, willingly, kusa na nanaisin natin na mamuhay ng ayon sa nais ni Jesus. And then, ang iyong mga prayer is not a selfish prayer. Hindi ito makasariling panalangin kung nananatili ang salita ni Jesus sa iyo at nananatili ka kay Jesus at nananatili ang salita ni Jesus. Ang mga prayer mo ay hindi selfish. Okay? Because your prayers will be in line sa kanyang kalooban. Ang iyong mga panalangin ay magiging like the prayer of Jesus in the Garden of Gethsemane, not my will but your will be done. Kapag nananatili ka kay Jesus at ang kanyang mga salita ay nananatili sa iyo, then mababago ang iyong prayer life. Mababago ang iyong prayer life. Nag-iisip na tayo gaya ng iniisip ni God. Humihingi na tayo ng naayon sa kanyang kalooban na nagre-resulta ng kasagutan sa ating mga panalangin. Kung nananatili tayo kay Jesus at nananatili sa atin ang kanyang mga salita, pangako ni Jesus, sabi niya sa verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masagalang nagbubunga, ay sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. So, the second thing is, God is glorified. Kung nananatili tayo kay Jesus at ang kanyang mga salita ay nananatili sa atin. So, napaparangalan ng Diyos sa buhay mo kung nananatili ka kay Jesus at nananatili ang kanyang mga salita. And another thing is, He loves you. He promises at proven na mahal ka ng Diyos. Verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. So, Jesus loves us the way ng pag-ibig sa Kanya ng Ama. This is kind of love na kung saan gugustuhin natin sundin si God. Gugustuhin natin sundin ang kanyang mga utos. Kung nananatili tayo kay Jesus at nananatili sa atin ang kanyang mga salita, another promise is mayroong kagalakan sa ating buhay. Verse 11, sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. So, nais ni Jesus na mamuhay ka na puno ng kagalakan. Ang kagalakan ay nagmumula sa connection kay Jesus, sa puno ng ubas. Ang kagalakan na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas sa mga panahong mayroong pruning sa buhay natin.
Ang kagalakan nito ay nag-i-encourage din sa atin na magpatuloy mga kapatid kahit mahirap, na kung saan it will lead ng saganang bunga sa buhay natin. In conclusion, nais ng Diyos na maging fruitful ang iyong buhay. So prepare for pruning kung kinakailangan. Kasi aalisin niya mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong buhay Kristiyano. And mahalagang manatili tayo kay Kristo. Kung nananatili tayo kay Jesus at nananatili sa atin ang kanyang mga salita, ang buhay natin ay magkakaroon ng saganang bunga na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung hindi mo pa inihandog ang iyong buhay sa Panginoon para gamitin ang iyong buhay para sa kanyang kaluwalhatian, then it's about time. Panahon na gawin mo ito, magpasya ka sa buhay mo. Lord, ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo. Gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyo. Iniaalay ko para sa iyo, Panginoon. Sa iyo ito. And remember, kapatid, remember, kung wala si Kristo sa buhay mo, which is ang tunay na puno ng ubas, kung hiwalay ka sa Kanya, wala kang magagawa. Walang direksyon ng buhay mo. Walang magandang mangyayari sa buhay mo nang hiwalay sa Kanya. Walang purpose ang buhay mo. Walang meaning ang buhay mo. Walang kabuluhan. Kung hiwalay, namumuhay ka ng hiwalay kay Kristo. Walang pagpapala, walang meaning ang buhay, walang purpose, walang direksyon ng buhay, at hindi namumunga ang buhay natin na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. To end the sermon this morning, I want to remind you this word. Tandaan nyo, kapag tayo ay faithful sa Panginoon, gagawin niyang fruitful ang ating buhay.